Sir, good morning! Sir! Sir, good morning! Video ba? Video. Good morning, Sir, good morning. Aray ko naman, kuya. Kuya, excuse ha. Good morning. Ito, patuloy lang natin in-inspection ng ating mga school building project. Ito ay with the province and the cities na the LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung kung saan ginagawa yung mga classroom, pati in-inspection namin, pati yung mga yung kanilang manufacturing method. At saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Yung up to level 8 na kaya ng mas ma-withstand sa sa Baguio 300 kilometers per hour of winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. So we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papaano we will be able to soften the blow. Ito nga, basta we want to keep as much as possible. Wag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food, and so far sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa ring hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin, napakaraming babiyahe.
para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week kasama ang kanilang mahal sa buhay. Sir, just may austerity measures po ba for the education sector? Or is there an order for you for all schools to shift to solar energy or whatnot? Because we noticed na in this school naka-solar na sila. Well, yes, there's a directive for all government institutions to reduce 10% of their energy expenditure. But many have already taken the initiative. Kung titignan ninyo, solar was already becoming very, very popular dahil nga it's free energy. Ang one time lang ang bayaran, you buy the actual solar panels, you install it, minsanan lang yun. Dahil hindi talaga tinutugunan ito, sinusuportahan natin yung panawagan nila sa pagtaas ng pasahe. No? Parang nagpapogi si Pangulong Marcos kahapon na meron ng inaprubahang napakaliit na nga na pagtaas ng pasahe ay kagyat namang binawi. So parang scripted lang no? Para magka-pogi points sa publiko, pero wala namang sapat na suporta o ano pa bang tulong na binibigay sa mga driver. Kahit naman sino maintindihan na yung pamasahe na hindi mo itataas kung mananatili ito sa 12 pesos for example, ay hindi na ito sasapat kung ang krudo ay nasa 100 pesos o mahigit. Halos wala na kaming kinikita. 10,000 ka lang sa diesel. Kahapon, ang pera ko 3,000. Ang tinisin ko, 2,000. Hindi pa puno yung tangke. Halos wala nang inuwi. Kawawa ang mga pamilya ng mga driver, lalo na yung mga namamasada ng jeep. Kasi hindi ka naman minsan iikot ka pa. Pag wala kang pasero, isang round trip mo, walang pang diesel. Halos wala ka nang iuwi. Kaya karamihan yung mga driver na nangungupahan, malamang hindi makabayad ng upa pag tumagal pa ito ng mga 3 buwan. Kaya karamihan ng operator, nagbababa na ng boundary. May labas lang yung jeep ng driver. Ganyan po. Kaya nung reaction nyo dun sa pagbawi or sa pag-suspend ni Marcos mo, Yun na nga eh. fair hike? Piso na lang nga eh, dadagdag. Pinigil pa, alikabok lang yun. Dapat kahit pa paano, makaka-ano rin yun, makaka-solve. Panawagan niyo ba dito sa Ang panawagan po natin ay una ay ibasura yung old regulation law at tanggalin yung isa-isang salangis at yung sabat sapagkat sa ngayon ay halos nasa 60 pesos per liter na yung nakapatong at hindi lamang ang driver at operator yung tinatamaan nito kundi mismo yung ating mga mamamayan sapagkat sa bawat paggalaw, sa bawat pagtaas ng presyo ay pagtaas ng mga bilihin na halos hindi makaagapay yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa. Sabi nga natin, kung dito sa National Capital Region ay 690 lamang yung sahod ng ating mga manggagawa. Pag lumabas po tayo ng NCR ay halos nasa 500 pesos lamang yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya tingin natin ay dapat ito yung inuuna ni BBM. Hindi yung pagsuspindi sa piso. Dapat na sinuspindi niya hindi yung piso. Dapat na sinuspindi niya ay yung mataas na buwis sa produktong petrolyo dahil ito yung nakakapagod sa buhay. Pero ano po yung sinusulong na fair hike petition? Sa atin ay bakit 5 pesos yung tingin natin kasi una yung malaki ng taas ng presyo ng petrolyo sa ngayon ay dito lang sa malapit sa Welcome Rotunda ay 105 na 103 ang presyo ng petrolyo kaya kung kami ay nagpo-consume ng 30 liters per day mahigit po 3,000 yung kailangan namin sa loob ng 28 hours ng aming pangmasada. Kapag sinundan pa natin yung sinasabi mismo ng Department of Energy na hindi malayo na umabot sa 120 yung presyo ng diesel, kapag umabot po ito halos 3,600 pesos po yung magagastos namin sa kalsada. Ano pang may uwi namin sa aming pamilya? Kung dati ay nakakapag-uwi pa tayo ng 500 to 700, ngayon po, batay po sa aming mga datos, ay halos 200 to 900 pesos na lamang yung
layunin ng ating mga driver at mga operator. Paano nila pagkakasay doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya? Na kung saan, sabi nga natin, ay batay sa family living wage, dapat 1,200 para maibsan, para matugunan yung pangangailangan ng 5 sa isang pamilya. Mag-final 5 peso per Pinag-aaralan po natin bago matapos po itong Marso ay ipapile po natin yung ating petition at inaayos natin yung batayan, basihan kung bakit tayo magpapile dahil po sa malaking halagang nawala na po sa sektor. Dahil po gusto nila yung fare hike, titigil na lang po ba sa pagpapasada yung mga tsuber? Tapos kakayanin pa po ba ng mga operator na magpatakbo ng facility? Sa ngayon ay hirap, ano? At yung dating 12 to 18 hours na pamamasada ay batay sa mga ilang datos natin, nagbawas talaga sila ng oras, ano? Nagbawas sila ng 2 hours na biyahe dahil nga napupunta na lamang sa mundo. Pero tinitiyak po natin na tuloy-tuloy po na magsiservisyo hanggang kaya po natin. Sir, hanggang kailan po balak magtigil pasada? Panimula pa lamang itong March 19 at ito ay magkakaroon ng mga seri ng mga pagkilos at hindi lamang dito sa National Capital Region hanggat hindi pinakikinggan itong department yung ating kahilingan, yung ating yung sabi ng pagbasura, yung interpretation law, yung safety at saka ng ban ay tuloy-tuloy yung ating gagalang yung mga driver. Thank you po, sir. In-offer sa inyo, Sek. Bibili namin ng 200 fire trucks eh. So, 1.5 times 200 was 300 million for 1 year. So, kung sumakay lang ako sa sistema nila, easily 900 million to 1 billion ang pupunta sa akin. Easily. Pero, si Pangulong Mark Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw? Hindi mo pwede pakain sa anak mo yan eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na 5 anak ko na ipapakain ko sila ng pera na galing dito sa corruption na to.